Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Kasalukuyan tayong narito sa Manila Hotel kung saan nga po nag-convene ang National Board of Canvassers kanina. Kasalukuyan po tayong narito sa Manila Hotel kung saan nga po nag-convene ang National Board of Canvassers kanina. At una sa ating mga balita. Maagang bumoto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Batac, Ilocos Norte. Naging mabilis naman ang kaniyang voting procedure. Pinabulaanan naman ng Ilocos Norte Provincial Election Supervisor ang mga lumalabas na ulat sa umano'y anomalya sa automated counting machines o ACMs mula sa Ilocos Norte. Ito ang balita ni Nel Maribohok live. Magandang hapon, Nel. Kumusta ang pagboto ng Pangulo at nagkaroon din ba ng aberya sa kanyang pagboto kanina? Yun walang gaanong naging problema sa pagboto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng First Family dito sa Ilocos Norte kanina. Alas 7 ng umaga, dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte. Kasama ni PBBM si dating First Lady Imelda Marcos, kapatid na si Irene at anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Kasamang bumoto ng Pangulo ang mga early voter na matatanda at may kapansanan. Sa unang subok na pagpasok ng balota ni PBBM sa Automated Counting Machine o ACM, tila nagkaroon ng error. Dito na siya inasistihan ng COMELEC officer. Naging matagumpay naman ang pagboto niya sa ikalawang pagkakataon. Mabilis na umalis ang Pangulo at kumaway lamang sa mga miyembro ng media. Pagkatapos nito, dumiretso naman ang mga anak ni PBBM at First Lady Lisa Marcos sa Kalayab Elementary School sa Lawag City. Matsagaring naghintay at pumila ang First Family sa gitna ng init ng panahon. Bumoto naman sa Cabeza Elementary School sa Lawag City ang President's sister na si Senator Amy Marcos. Ayon sa Senadora bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reform, may natatanggap siyang mga ulat ng problema sa ACM. Kaninang umaga pa, natatanggap ko mula sa iba't ibang lugar ang reklamo tungkol sa allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas abalos, na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman, bumoto ng 100 pero overvote na ang sinasabi. Agad naman pinabulaanan ng Ilocos Norte Provincial Election Supervisor ang mga lumulutang na umano'y anomalya sa ACM. Kaya china-challenge ko nga sila eh. In fact, sinabi ko, I risk my position. Sabi ko, pag napatunayan nyo yan, magre-resign ako. Kasi very competent ako na itong machine natin is very accurate. Kasi nga, bukod sa bago, talagang na-testing namin na talagang accurate siya. Tinanong rin natin ang ilan sa ating mga kababayan sa kanilang experience sa paggamit ng bagong ACM. Walang problema. Mabilis naman. No? Mabilis sir, kumpara nung last na election kasi mas pinabilis yung pag-print ng resibo. Patay dun sa nakuha nating impormasyon, June, ay patuloy na magmomonitor si Pangulong Marcos sa Maynila dito sa magiging resulta ng 2025 midterm elections. At patuloy tayong magmomonitor rin ang sitwasyon dito sa Ilocos. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo. Yes, Nel. Sa monitoring ba ni Pangulong Marcos, nagpahayag na siya ay convinced na talagang maayos ngayon ang eleksyon? Nel, at least partial? Yun nga ang inaabangan natin, June, kung ano yung magiging pahayag ng Pangulo matapos nga nitong eleksyon. Kanina nga, tinatry din natin siya na makausap, makapanayam, pero tila umiiwas din ng Pangulo muna na magsalita. At abangan natin na possibly bukas magbigay din siya ng pahayag tungkol dito. So, kasi nga, kanina doon sa report ng ating kasama sa Davao, parang
nagpapakita ng yung suot ni Vice President Sara Duterte nakaitim na alam mo naman ibig sabihin ng itim na nag-signify ng kalagayan daw sa ating pong bansa ngayon na Nel. Ayun nga, Jun, yan nga yung patuloy na kinokontra ng mga opisyal ng palasyo na hindi naman masasabing itim ang kulay ng bansa. Dahil sinasabi nga nila na patuloy ang pag-usad ng Pilipinas at patuloy na sinusolusyonan yung problema sa bansa. At sa mga susunod na araw, obserbahan natin at titingnan natin yung mga pahayag pa ng Malacanang at ni Pangulong Marcos ukol nga dito sa election 2025. Jude. Sa mga nakalipas na napahayag na ng Palasyo, Nel, ano ang inaasahan nila sa eleksyon ngayon? Ito ba ay magiging mabilis o mamaya lamang ay may resulta na kaagad na kumbaga significantly or masasabi na kaagad na eto na kaagad may panalo na sa maaring sa grupo nila o sa kabilang grupo? Tama ka dyan, Jun, kumpiyansa ang Malacanang na agad dito matatapos. Kumpiyansa sila dito sa bagong makina ng ginagamit natin ngayon na magiging mabilis ang resulta na wala namang silang bahid na nakikita natin sa mga pahayag na nakaraan. Wala naman silang bahid ng pagdududa. Tiwala sila sa COMELEC sa pagsasagawa ng eleksyon ngayon, Jun. Alright. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nagulot live mula sa Ilocos Norte. Isang senior citizen na lalaki na taga Owas Albay ang namatay kaninang umaga pagkatapos bumoto. Naisugod pa sa ospital ang matanda subalit idineklara itong dead on arrival. Mula naman sa Legazpi City, ito ang balita ni Brian Baldaraje live. Magandang hapon, Brian. Ano ba ang naging sanhi ng pagkamatay nitong lalaki at ano ba ang nangyari noong siya ay bumoboto kanina? Yes, Jun, magandang hapon. Ayon sa medical records na ipinakita sa atin doon sa ospital na pinagdalhan nitong lalaki, idineklara itong dead on arrival dahil nga sa stroke. Binawian ng buhay ang isang 65 years old na senior citizen na si Nestor Rensales ilang minuto lamang matapos nitong bumoto sa barangay Talungog, Owas Albay. Ayon sa asawa ng lalaki na tumanggi lang humarap pa sa kamera, gustong-gusto ng kanyang asawang gumoto, kaya alas 5 pa lang ng umaga ay pumila na ito sa kanyang voting precinct sa Owas Central School, barangay Ilaur Sur, Owas Albay. Dagdag pa nito nang matapos ng bumoto ang kanyang asawa, ay hindi na ito nagawang makatayo pa at dito na ito hinimatay. June, nagawa pang dalhin ng mga otoridad ang lalaki sa pinakamalapit na ospital, subalit idineklara na itong dead on arrival. Napag-alaman din sa pagsusuri ng mga doktor na stroke ang ikinamatay ng naturang lalaki. Ayon pa sa mga kapamilya, June, ito na ang pangatlong beses na na-stroke itong lalaki. BP pa siya ng Bureau of Fire, yung medical team natin na naka-standby sa Central School mga 6:05 a.m. Considering na 5 years na siyang suffering from stroke, siguro yung init ng panahon ang nag-trigger. Samantala, June, tuloy-tuloy pa din ang sinasagawang botohan sa ilang mga paaralan dito sa probinsya ng Albay. Dagsa pa din ang mga botante na hindi na sumabay pa kaninang umaga dahil sa tindi nga ng init. Nakapagtala din ng ilang aberya sa mga voting precinct dito sa Albay dahilan para humaba ang pila at madelay ang pagboto ng ilan nating mga kababayan dito. Karamihan, June, sa naging problema ay nire-reject ng automated counting machine ang mga balota na nilalagay dito. May ilan din tayo na nakita kanina nireject ang balota dahil sa maling pag-shade. Kaugnay nito, June, ayon sa COMELEC, target nitong maiproklama na bukas ng umaga hanggang hating gabi ang mga nanalong kandidato dito sa probinsya. Makaka-transmit po ang ating mga electoral board na between yung pinaka-maliit na presinto, mga 8 p.m., makaka-transmit na siya. So, by this day, lahat po makaka-transmit na ang buong mga presinto. So, hopefully by tomorrow, makaka-proclaim na ang mga munisipyo at syudad. Ako po, hopefully,
by tomorrow evening, kung matapos na po ang mga munisipyo, ako naman po ay makapaproklama na sa probinsya. Kung sa ngayon nga ay andito tayo ngayon sa isang mall dito sa Legazpi City, Albay, at nakikita nga natin dito sa isinasagamang mall voting dito sa lalawigan ng Albay ay may mangilan-ngilan na lamang na pumupunta rito para bumoto ngayong hapon. June. Alright, maraming salamat, Brian Baldarahe. Dagsa ang libo-libong botante sa mga voting center sa lungsod ng Maynila ngayong araw upang makabahagi sa 2025 midterm elections. Dala ng ilan sa kanila ang pag-asang makapili ng mga lider na maaaring maghatid ng tunay na pagbabago sa lungsod. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ilang minuto na lang, meron pa bang humahabol dyan sa lugar mo, Sampaloc, Manila para bumoto? Magandang hapon, June. Less than 1 hour and 15 minutes na nga lang bago magsara o matapos itong 2025 midterm elections at marami pa rin mga botante dito sa Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Sampaloc, Maynila ang patuloy na humahabol para makaboto ngayong araw. Maagang bumoto ngayong araw ang senior citizen na si Dante Cipriano. Mula siya sa Tondo, Maynila at kahit may edad na ay pinili pa ring bumoto ngayong 2025 midterm elections. Sa kanyang pagboto ngayong araw, umaasa siyang magdadala ng bagong simula ang kanyang mga piniling kandidato. Sawa na ako sa matatagal na eh. Bago naman binoto ko. Bago naman. Hindi na rin kumbinsido si Mirasol Estuita sa mga dati nang nakaupo. Para sa kanya, ang bagong muka sa politika ang maaaring magbigay ng pag-asa. Paninibago. Kailangan palitan naman ang mga lumang trapo. Yun ang ano ko. Samantala, bit-bit naman ni Mariel Villanueva ang pananaw ng kabataan at umaasa siyang ang susunod na leader ay may konkretong plano para sa mas nakararami. Kailangan na ng pagbabago. Kailangan natin ng mga bagong, yung mga totoong leader, yung may mga magagandang plataforma na para sa mga kabataan, ganon. Para hindi lang sa kabataan, pero para sa lahat din. Alas 5 pa lang ng madaling araw ay nagbukas na ang mga voting center para sa early voting hours na nakalaan sa priority group na senior citizens, person with disability at mga buntis. Pagsapit naman ng alas 7 ng umaga ay nagsimula na ring bumoto ang mga regular voters sa bawat area. Sa dami ng botante, ilan sa mga ito ang nakaranas ng pagkaabala sa kanilang pagboto. May ilang hindi makita ang kanilang presinto o kaya naman pangalan mismo nila ay no record sa nasabing voting center o precinct. Samantala, sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Maynila, hinaing ng ilang botante ang init at siksikan sa lugar. Paliwanag naman ng overall DepEd Supervising Officer ng paaralan na si Graciano Budoy Jr., kulang sila sa manpower kaya natatagalan silang maasikaso ang ilang botante. Marami kaming inaasahang support staff na galing sa Comelec, hindi po nakarating. Kaya ang naghahatid lamang sa taas ng mga balot, akyat baba, ay kaunti lang. Ngunit sa kabila ng kakulangan sa staff ay wala naman aniyang nasirang makina sa panahon ng botohan. Samantala, dito sa Dr. Alejandro Albert Elementary School, maayos ang pila sa mga voting precinct. Ngunit ang ilang makina ay nakaranas ng pagbagal kasabay ng botohan. Ayon kay overall DepEd Supervising Officer Odeso ng paaralan na si Maria Ceresa Amparo Maguyon. Ang nagiging problem ng mga mga electoral boards is that yung machines minsan naghahang, nag-stuck up siya. Kailangan yung ballot tuyo na yung ink bago nila i-feed dun sa machine.
And minsan nagkakaproblema na matagal bago lumabas yung receipt. Pero nandyan naman ang mga Desotec. They are ready, kaya medyo na-address agad. June, nasa isang oras na nga lang bago nga matapos yung 2025 midterm elections at makikita dito sa aking likuran na marami pa ring mga botante ang nakapila dito sa Dr. Alejandro Albert Elementary School. Sila yung mga botante na humahabol na makaboto ngayong araw at ayon sa pamunuan ng paaralan ay magbubukas o bukas yung kanilang paaralan hanggang saktong alas 7 ng gabi para doon sa mga nagbabalak pang humabol hanggang mamaya. Ayan muna update mula rito sa Sampaloc, Maynila. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Jed Neresida. Nakukulangan naman sa voters' assistance ang ilang botante sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Bukod dito, nagkaroon ng iba pang problema kaya maraming natagalan sa pagboto. Ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, anong mga aberya ang naranasan siya sa Commonwealth Elementary School ng ating mga kababayan? Alas 7 ng gabi, patuloy pa rin ang pagdating ng mga kababayan natin kumahabol para makaboto dito sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City. More than 39,000 ang registered voters dito sa kabuang 43 plus 36. Gaya ng mga nakalipas na halalan, problema pa rin ang paghanap ng presinto ng mga botante. Pero bukod dyan, daingdi na mga ito ang kakulangan sa voters assistance, lalo na't hindi madaling maunawaan ang map locator ng voting precinct dito sa Commonwealth Elementary School. Medyo hassle po siya ma'am kasi ang haba po ng pila, paghanap po ng present number, ang liit din po ng graphics din po nila para mahanap po yung ano. Tapos pansin ko rin po parang wala masyadong mga staff din po na nakapaikot din po sa hall. Paghahanap pa lang ng presinto, malaking hamon na lalo na para sa mga kababayan nating senior citizen, PWD at buntis. Kaya kung wala silang kasamang mag-a-assist, mas lalo silang mahihirapan. Ang ilang senior citizens, pinili na lang bumoto sa priority polling place at pumirma sa waiver para bigyang authority ang support staff na ipasok ang kanilang mga balota sa automated counting machine sa mismong mga presinto nila. Sana po sa next na halalan, sana po magkaroon po ng sariling machine kung saan ka po bumuboto. Para kami mismo ang magpapasok sa computer machine po. Samantala, nakaranas rin ng technical problem ang isang automated counting machine dito sa Commonwealth Elementary School. Nagdulot ito ng mahabang pila pero kalaunan ay naisaayos din. Nabanggit naman to sa aming orientation sa COMELEC na may mga technical maghahang dahil sa mga problema sa scanner na kailangang linisin. Yung mga 1, 2, 2, 3 na naghahang ng slide, pinupunasan lang yung scanner, then bumabalik ulit. Then nagkaroon ng konting delay ngayon, medyo matagal-tagal. Mayroon naman tayo, very responsive naman yung ating DESO na as we call or as we text, pupunta naman. Yun ang pinakamatagal na konti, inabot ng more than 30 minutes. Then naibalik din. Kasi po nasisira yung machine, bali naka-4 yata ang sira kasi niluluwa yung mga papel na pinapasok sa loob. At so, ano po assessment mo sa halalan natin ngayon? Mas gusto ko yung una, mas mabilis ako nakaboto ng una eh. Ngayon lang ako naka-experience ng ganito katagal. Monica, ngayon sa mga oras na ito, kung makikita nyo dito sa ating lugar, yung PPCRV, yung Voters Assistance Desk, kumuunti na yung tao na nagtatanong patungkol sa kanilang mga presinto. Pero buong maghapon, magmula kaninang early voting hours,
alas 5 ng madaling araw hanggang kaninang mga alas 4, punong-puno yan ng mga taong nagtatanong at naghahanap ng kanilang mga presinto. Ibig sabihin, ngayon lang medyo nabawas-bawasan yung mga taong lumalapit sa Voters Assistance Desk. Yan muna latest live mula dito sa Commonwealth Elementary School. Balik sa iyo, Monica. Rosalie, yung ginawa bang paghahanap ng mga presinto dyan ay puro mano-mano? Kasi pwede naman itong gawin through online doon sa website ng COMELEC, doon sa Precinct Finder, o kaya ay doon sa voter information sheet. Makikita kasi doon, Rosalie. Yun nga, June, actually sila mismo itong Voters Assistance Desk, yung sa PPCRV, kaninang alas 10 ng umaga, nahihirapan na lang i-access mismo yung COMELEC Precinct Finder. I don't know, pero ako personally nahihirapan din akong i-access yung COMELEC Precinct Finder kahit hindi ngayong araw na to na maraming bumibisita sa website na yan. Tapos pagka chinek ko yung record ko, no access o no records found, pero nakakaboto naman ako through absentee voting. So hindi ko alam sa ibang records sa mga kababayan natin. Yung iba sa kanila, bagamat alam nila yung presinto nila, ang mahirap halang hanapin talaga kung saan ba nakahimpil o nakalocate yung kanilang mga presinto. Kasi dito sa Commonwealth Elementary School, merong 6 na gusali, Monica. At imagine na lang, 39,000 registered voters dito, 6 na gusali. Yung mga gusali, meron dito hanggang 4th floor at meron namang hanggang 3rd floor lang. Kaya yun talaga ang mahirap hanapin. Kung alam mo ang presinto mo pero hindi mo alam kung saan yung gusali, kung saan nandun yung presinto mo, ay talagang mahihirapan ka nga. Yung iba nga natin mga kababayan, nakailang ikot na dito dahil 6 nga yung gusali dito. At nagkaroon pa ng problema dito sa graphics ng map locator dahil kung mapapansin nyo, maliliit yung font. And at the same time, nagkamali din ang label. Kaya isa pa yon sa mga nakakonfuse sa ating mga kababayan na naghahanap ng kanilang presinto dito sa Commonwealth Elementary School. Monica? Monica? Oo, Rosalie, at nabanggit mo na rin, ang laki talaga ng voting precinct na yan. 39,000 voters ang inaasahan. Sa ngayon ba, Rosalie, marami pang taong humahabol? At paano ba yung magiging cut-off dyan? As long as na doon ka ba sa area, ay i-entertain ka na dahil nabanggit mo na rin, ang hirap hanapin nung designated buildings, o kailangan ay nakapag-register ka na bago ka maisama before the cut-off? Tama ka dyan, Monica. Dapat 7 p.m. nandito ka pa sa area. Beyond that, hindi ka na makakaboto or isasara na ang gate punto alas 7 ng gabi dito sa Commonwealth Elementary School. So pag nasa loob ka na ng vicinity ng voting precincts, ibig sabihin pwede ka pang makaboto until matapos yung botohan. Pero beyond 7 p.m. wala ka pa dito, ay hindi ka na makakaboto. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz, live mula sa Quezon City. Nakaranas ang ilang kababayan natin sa New York ng aberya sa pagboto online. Habang ang ilan naman sa mga Pilipino sa Los Angeles ay hindi alam na ngayon ang huling araw ng botohan. Sa kabila nito, naging maayos naman ang rollout ng digital election para sa mga overseas Filipino. Ito ang balita ni James Bontuyan, live. James, ano-ano yung mga aberyang naranasan ng ating mga kababayan dyan sa kanilang ginawang pagboto online? Yes, magandang gabi sa iyo, Monica, at sa ating mga kababayan. Mga iba't ibang mga experiences ang naranasan nila dito dahil for the first time ever ay nagkaroon ng 100% online voting ang nangyari dito sa Amerika. Narito ang ating report. Nahirapan ang ilan nating mga kababayan sa Amerika sa bagong sistema ng pagboto. Bumuto ako, 10 o'clock, error pa din, subject for human approval. So after 30 minutes, bumuto uli ako. So finally, parang nag-exam ako, bagsak ako sa pangatlo, pang-apat, pumasa na. Sa bagong sistema, maaaring bumoto na lang gamit ang desktop, laptop, tablet o mobile phone na hindi na kailangang pang pumunta sa embahada o konsulado ng Pilipinas. Ayon pa kay Jocelyn, hindi lamang siya ang nakaranas ng ganitong aberya sa pagboboto online. Gayunpaman, ipinagpapasalamat nito na nagamit pa rin niya ang kanyang karapatan para makaboto.
Samantala, hindi alam ng ilang mga kababayan sa Los Angeles na ngayon ang uling araw ng botohan at digital na ang paraan ng pagboto. Di naman kami masyadong updated ngayon sa Pinas eh. Ang alam ko kasi yung traditional, kagaya sa Pilipinas. Traditional. Pupunta ka sa specific na lugar. Ganun, doon ka magboboto. Pwede na pala online. Sa kabila ng mga aberya, naging smooth naman ang pagsasagawa ng botohan at naging maayos ang paggamit ng mga kababayan natin sa bagong digital system ng COMELEC. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Washington DC, mananatiling bukas hanggang matapos ang botohan ang mga konsulado ng bansa sa New York, Los Angeles, Houston, Chicago, San Francisco at Hawaii sakaling may kababayang pupunta upang humingi ng tulong sa paggamit ng online voting. Samantala, inihayag naman ni Jocelyn ang inaasahan niya para sa mga bagong mauupong mga senador. Inaasahan namin, una, yung poverty problem ng Pilipinas. Pangalawa, yung PhilHealth yung healthcare ng mga OFW. At saka pangatlo, please, inaasahan namin ang peace and order. Sabay-sabay magsasara ang voting app kasabay sa Pilipinas ayon sa COMELEC ng alas 7 ng gabi sa Pilipinas. Yan mo rin ating latest update dahil nga sa mga panibagong sistemang ito ay naninibago yung ating mga kababayang Pilipino dito sa panibagong online na voting na nangyari sa atin. Pero sa ngayon, yan muna ang ating update, Monica. Oo, James, banggit mo na ilan sa ating mga kababayan hindi aware na ngayong araw, yung huling araw ng botohan. Nagkulang ba ng information dissemination from the side of the COMELEC? Monica, sa bagay mo na yan ay maaari nating masabi na hindi naman nagkulang ang COMELEC dahil pagdating sa information dissemination, lalo na ang Embahada ng Pilipinas dito, ay ginawa nila lahat ang magagawa nila para ma-inform ang ating mga kababayan dito sa bahagi ng Amerika na at least nung nasasakupan ng Embahada ng Pilipinas. Pero marami talagang mga Pilipino rin kasi na hindi rin naman natin masasabi na online or nakatutok sa mga balita dyan sa atin sa Pilipinas. May mga ilang ganyan katulad ng nangyari doon sa Los Angeles. Pero generally speaking, it was perfectly done naman ng ating mga kasamahan dito sa Embahada ng Pilipinas, Monica. At ahead ng ilang oras, kasi ang oras dito sa Pilipinas, James, magsasabay ba yung end of election dito sa Pilipinas dyan sa Amerika or hanggang anong oras yung dyan sa inyo? Iba ba mula dito? As of now, Monica, ay sabay-sabay rin itong magsasara. At least yung mga precincts na nabanggit kanina. At mismo yung app na ginagamit para sa online voting ay magsasara na rin ito eksaktong alas 7 ng gabi dyan sa Pilipinas. Dito sa amin Eastern Time ay alas 7 naman ng umaga, Monica. Alright. Maraming salamat, James Buntuyan, live mula sa Maryland, USA. Tahimik pa rin maituturing ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, ang sitwasyon sa ground sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga nangyayaring barilan sa Maguindanao at iba pang rehiyon sa bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Lea, ilang insidente na ba ng karahasan ng naitala ng PNP ngayong araw? At bakit sa kabila ng mga insidenteng yan, sinasabi pa rin nila na naging tahimik ang eleksyon? Tama ka dyan, Monica, no? Mayroon ng 12 insidente na naitala ang Philippine National Police. At dyan sa mga insidente na yan, 4 ang namatay, 2 ang mula sa Lanao del Sur, 2 ang mula sa Negros Island Region, at 12 ang nasugatan. 100% maayos ang eleksyon sa bansa ngayong araw. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, wala silang nakikitang gulo maliban sa ilang fake news aniya na nagkalat sa social media. Tanging ang delay lamang sa Maguindanao ang naitala sa kanila kaya't maituturing niyang mapayapa ang halalan. Bagamat mayroong mga polling precinct na late nagsimula ng botohan, wala naman umanong maikukonsidera na failure of election sa kasalukuyan.
Nakikita lang niya, yung karamihan fake news, but 100% maayos po yung election natin. Wala po kami nakikita magulo. Magulo kasi rinireport sa akin except lang dun sa na-delay dun sa Mindanao. Sa Maguindanao, but the rest, it's maganda, peaceful po yung election po ngayon. Sa mga lugar na mayroon aniyang naitalang insidente, sinabi ni Chief PNP na hindi na niya kailangan magdagdag ng tauhan. Ayon kay General Marbil, mayroon ng mga augmentation force ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na kasama ng mga pulis sa pagbabantay. Marami na po kami mga tao dyan from military and Coast Guard na marami po kami in-augment. Ang sabi ko lang very strict lang po implementation, hindi po magkakagulo. Basta makita po nila yung presence ng police, very na-political kami, neutral, maayos po yung election na to. Sinabi pa ni Chief PNP na mas babantayan ng pambansang pulisya ang pagsisimula ng bilangan ng alas 7 ng gabi na itinuturing nilang critical hours. Ang critical hours natin yung after election, by 7 o'clock. Yun talaga yung magsisimula yung bilangan. Yun ang kailangan namin, na mas maraming mga tao. Talagang yun ang tutok ng pulis natin. Talagang mas isisecure natin yung counting machines. Kasi alam mo na, pagka ganyan, walang mga tao natin. Yung mga supporters, nagkakaproblema kami. Yung natin. But yun, we're prepared for that. Nilinaw din ni Chief PNP na handa silang magpatupad ng warrantless arrest sa mga taong mahuhuling lumalabag sa batas. Monica, sinabi pa ni Chief PNP na kontento siya sa latag ng seguridad ng kanyang mga tauhan bagamat hindi nga nila natupad yung target nila na zero violence. At maidagdag ko lang, Monica, sumuko na yung suspect sa pamaril dyan sa Silay Negros Occidental. Ito ay yung suspect na barangay captain bagamat pinaghahanap pa yung dalawa niyang kasamahan. Monica? Leia, gusto ko lang linawin, dun sa nabanggit mo na 12 na mga insidente, ito ba ay kumpirmado na lahat ay election-related incidents, Leia? Tama ka dyan, Monica, dahil itong mga nangyaring ito ay awayan ng mga supporters, barilan, mayroong ambush, mayroong mga kandidato na tinambangan, bagamat meron ding isang naitala pala na robbery, Monica. Alright. Maraming salamat, Leia Ilagan, live mula sa Camp Crame. Samantala, pakinggan po muna natin ang isinagawang presko ng COMELEC sa Manila Hotel. Maguindanao del Sur. And may na-monitor po ba tayong any related violence po saan? Wala po kaming natanggap kasi na may failure to elect or failure of election sa barangay Ampatuan. Ang natanggap po namin is yung late na pagkaka-deliver ng mga gamit sa Dato Udin Sinsuat sapagkat nagkaroon nga ng girian kanina na bandang alas 10 na nasa-resolve yung girian na yan at pagkatapos ay tsaka nagtuloy ang pagdideploy ng mga kagamitan sa iba't ibang presinto, sa iba't ibang barangay ng ating doon sa mismong Dato Udin Sinsuat. Yung kanina naman, nung umaga, doon naman po sa Saudi Ampatuan, baka doon sa Saudi Ampatuan, yun yung umaga, mga bandang alas 6, na hindi pinapapasok kaagad ng napakadami na isang bugso yung mga botante. Kung kaya yung mga military personnel na nasa gate, isang gate lang kasi ang binuksan at dahil doon, pa 20-20 lang ang nakakapasok ng mga botante. Yung po ay kaagad natin inaksyonan, pinabuksan kaagad natin ang lahat ng gates para lahat ng mga botante ay nakapasok at makapasok. Yung po yung nangyari doon, kung kaya naman sila po ay nakaboto sa kasalukuyan. Tapos, Chair, nakarating na rin po ba sa inyo yung report na may 46, may mga balota daw po sa Tagbilaran, Bohol, na kung saan 46 ballots daw yung walang nakaprint na party list. Tapos, ang nag-report daw po nito ay yung principal mismo doon, si Concepcion Galentes. Ang alam po natin ay may 3 balota. 3 balota na nakita doon sa presinto na walang party list sa likod. Which 3 balota will not affect naman the entirety of the conduct of the election kasi po sobra-sobra naman yung bilang ng balota as against sa nakaboto. Talaga pong nagkakaroon ng ganung problem. Yung problem po mismo sa issue ng printing. At kasi nga po, you have to print 68 million ballots. So minsan may ganun talaga. Minsan nga may nangyayari, napapadeliver yung balota sa
sa probinsyang ito, when in fact hindi naman talaga siya intended sa ganon. And so, may nangyari, halimbawa dalawa, nangyari, napunta sa Cotabato yung isang box na intended dapat para sa Basilan. So kaagad po namin yun na ipadala noong Sabado, na ibalik ka agad doon sa Basilan. So may mga ganun po talagang pangyayari. Katulad po sa binabanggit natin, printing problem po, sapagkat yung mismong timing mark sa gilid ay hindi maliwanag and therefore hindi siya binasa ng mga makina. Last 3 question, Mads Net 25. Opo. Last 3 na po ito kasi may pupuntahan pa si Chairman pagpaumanin mo. Mads muna tapos ikaw, Ian. Hi, sir. Go ahead. Go ahead, Ian. Hi, sir. Opo. Sir, tama ba? Lahat ng teachers sa buong bansa, lahat sila, sir, dumating, nagsilbi sa eleksyon, wala tayong mga pulis na ginamit, even in some parts of Mindanao. Meron tayong mga pulis na ginamit, lalong-lalo na po dito sa area ng Cotabato, meron kasing 10 nag-withdraw. Dito rin sa may bandang Abra, meron din po na mga teachers na nag-withdraw pero hindi po sila tinakot eh. Ang kadahilanan pa rin nila ay dahil related sila doon sa mismong kandidato. At yung iba naman may masamang pakiramdam o may sakit. Kaya ang ginamit po natin doon, electoral board members na mga PNP personnel. Dito po sa Dato Udin Sinsuat kanina, ang isa sa pinagtalunan talaga ay kung sino ba ang gagamitin? Teachers o PNP personnel? Siyempre po sa batas kasi natin ang nakalagay, hanggat merong teachers ang gagamitin. Gagamitin mo lang ang PNP kapag wala na napamalit sa mga teachers po natin. So, dahil po doon ay teachers pa rin ang ating ginamit. Hindi po natin ginamit. Yung pong 9,000 na reserve ng PNP, halos hindi po natin nagamit lahat sila. Sir, follow up lang po yung sa Abra. Ano pong update doon sa yung may mga poll watcher daw na nag-shade po na balota? Kasi kanina medyo naging malabo. Inaalam natin kanina kasi ang report sa amin, okay na yon, tanggal na yung mga watchers. Apparently, yung isang tinuturo na may ID ay poll clerk. Poll clerk. So sabi namin, gusto namin maliwanag na report. Kasi kung poll clerk siya, allowed siyang mag-assist. Kasi unlimited pa yun. Pagka nakalagay sa batas, kapag ka po kasi miyembro ng electoral board, only ang pagtulong o pag-assist sa mga botante na illiterate o kaya naman may kapansanan o kaya naman medyo nakatatanda. Pwede po siyang tumulong nang wala pong limit kung talaga pong poll clerk. So, yan ang gusto naming malaman. Yung bang nakatayo kanina na nakakulay green ay sadyang poll clerk. Sapagkat ang report sa amin, kasi maaaring 2 lugar yun eh. Yung kasing isang lugar, yun yung 2 ang poll watchers na nakitaan habang binibidyo na sila ang nag-shade. Yung po pinatanggal talaga yun and therefore pinakakasuhan na natin kaagad ng election offense. Ngayon kung yung sa isa naman na kine-claim na may nag-shade din, ayun ay dahil yung mismong yun ay poll clerk. Luisa? Hi, sir. Luisa po from PTV. Sir, tanong ko lang, yung sa 15%, ilang botante po yun? Ilang balota yung ire-reprint natin? Kakayanin po ba yung matapos bukas? And also, kahit may ganito, sir, tuloy pa rin yung transmission natin. Later, may partial and unofficial results pa rin tayo. Ayaw po. Kaya mamaya po, ini-invite ko kayong lahat, pag may konti pa kayong panahon, na magpunta po sa ating pong Chairman's Hall. Yun ang dahilan pala kaya mainit. Pumunta tayo sa Chairman's Hall na andun po makikita nyo po yung transmission at mamaya po sa atin pong website ng COMELEC makikita nyo rin po yung real-time na results ng lahat ng mga presinto na makapagtatransmit ng mga results. So, a matter of few moments from now, maaari pong mag-transmit na ng result. Pero again, inuulit ko po, alas 7 ng gabi o bago mag alas 7, walang transmission na mangyayari sapagkat yung mga makina ay nakaprogram na makapagtatransmit lang siya kapag alas 7 ng gabi. At yung mismong consolidation system, katulad ng binuksan namin kanina, yan po ay tatanggap lang ng results kapag alas 7 rin ng gabi. Hindi siya pwede mag-transmit na mas maaga, hindi siya pwede magtanggap na mas maaga. Okay. Sir, another question lang po. Nene, okay, go ahead. Bale, sir, yung mamaya ay hindi naman po makaka-apekto dun sa sir?
Wala naman po. Kasi ganito po yon. Yung mangyayari mamaya, sure na sure, canvassing ng munisipyo at syudad. Mamaya. Kaya yung Board of Canvassers ng isang bayan, katulad ng ginawa na nakita nyo kanina ng National Board, nag-adjourn, suspended until tomorrow. Kasi wala pa kami ine-expect na result o CCS, baka hanggang mamaya lang ng gabi. Lalo na sa mga post abroad natin. So baka hanggang mamayang gabi makapag-sesend sila. Pero sa municipal, nasend na lahat yan mamaya. Kaya pwedeng ang proclamation ay mamaya mangyari ng mga municipal. Hanggang earliest, ang latest, baka hanggang madaling araw bukas ng Monday, ng Tuesday, makakapag-proclaim na sila. Yung probinsya, once na nag-proclaim ang bayan o syudad, magpapadala ng result sa probinsya. Yung probinsya, ine-estimate natin Tuesday hanggang Wednesday, makakapag-proklama na sila. By that time, wala pa kaming matatanggap sa National Board from the province. Pero maaari may matanggap na kami doon sa 93 posts abroad. O kaya naman, yung mismong canvassing ng syudad. Pwede na kaming makatanggap. Pero yung probinsya, hindi pa natin ine-expect yun. Masyadong napakabilis naman kung ganon. Pero kung kakayanin ng mga Tuesday ng hapon, bukas, hanggang Miyerkules ng umaga, sigurado may mga matatanggap na tayo na COC. Okay po? Go ahead, your last question. Ang resumption bukas ng National Board ay alas 10. So kung meron siya isa, dalawa na COC, ika-canvas na muli natin yon. Ika-canvas na natin. Pero pwede kami mag-suspend na muli hanggang sa gabi para lang malaman natin kung may papasok na Certificate of Proclamation or canvas mula sa mga probinsya at sa highly urbanized cities at saka sa iba't ibang post natin abroad. Sir, last na lang po. If walang failure of elections, do you still consider na generally peaceful itong election nyo? Hindi pa po kasi tapos ang eleksyon kaya medyo mahirap pang magsalita. Pero kung napansin nyo naman kahit paano, lahat ng mga nakita nating issues yan kahit noon pa. In fact, noon, mas sobra-sobra yung mga issue natin. Pero kanina talaga, naging effective yung mga innovations natin. Tulad po ng early voting. Hindi po maitatatwa. Mapakadaming nakinabang na mga nakatatanda sa early voting. Maaaring kulang ang 2 oras. Maaaring dapat mas mahaba sa 2 oras. Pero, just the same, madami pong pumunta. Madami pong nakinabang sa early voting. Number 2, yung mall voting natin. Hindi rin po maitatatwa. Sobrang daming pumunta na mga kababayan natin na nakarehistro na ang pagboto ay sa mall. Sapagkat komportable sila. At alam nyo, yung mga nag-monitor sa mall, alas 5 pa lang ng umaga, nakabukas na yung aircon ng mga mall kung saan ginawa natin yung pagboto. At comfortably nakaupo yung mismo mga kababayan natin. So, at yung mga iba pang innovation, napakinabangan naman po. Talaga lang, yung pong PPP natin, yung pong priority polling place, talaga lang pong meron tayo mga nakatatanda at naunawaan po natin sila. Tama lang po din yon na nag-insist na sila mismo ang magdadala at maghuhulog ng balota sa mismong makina. Tama po yon. Kung napansin po nyo, hindi po natin pinigilan yung bagay na yan. Pinabayaan po natin. Ang isa lang po naming tanong, Nay, Tay, o Lolo, Lola, okay lang po kayong tumaas? Sabi nila, okay lang, basta kami maghuhulog. Siyempre, pagka nagkaganon, ihinto mo ang pagpapasok muna ng ibang botante. Uunahin mo muna sila. Kasi nga po, may priority ang mga nakatatanda. Yun ang dahilan kung bakit sa ilang lugar, humaba ang pila po ng ating pong, ang ating pong pagboto. Gerald Nabal, Malaya. Sir, good evening po. Sir, 2 questions lang, sir. Sir, you mentioned yung timing mark sa ballots, kaya nagka-problema. Paano po siya nakapasa sa verification when yung timing marks pala yung may problema, which you mentioned na pinaka-importante?
Tama po kayo dyan. Yan din yung tanong natin kanina sa... Yan din yung tanong natin kanina nung na-report sa atin sa ating pong sa PITX. Kasi sinabi sa atin, ang tanong natin, papaano yon? Ibig sabihin ba nun, yung ating verifier, hindi na pinadaan sa machine. Nung makita nung kanyang mata, hindi na pinadaan, samantalang dapat dumadaan yan sa mismong makina. For whatever reason, inaalam pa namin yung kadahilanan. Pero ang talagang findings is because napakalabo ng pagkaka-imprenta ng mismong timing marks. Kung napansin nyo, pagka yung mga balotang ginamit natin, malilinaw yung timing marks. Pag malabo, hindi siya nabasa ng scanner ng mga makina. Sir, isa pa sir. Sir, dun sa 15 na polling precincts, if they are not failure of elections, tama po ba sabihin na postponement of elections? Hindi rin po. Hindi rin po. Continuation of election lang talaga. Kasi kapag postponement of election or kapag po kasi postponement nakalagay sa section 6 ng Omnibus Election Code, kinakailangan may force, may threat, may terrorism, may force majeure. Wala naman po yung mga grounds na yun eh. And so therefore, hindi po siya postponement of the election. Nung barangay, natatandaan nyo, kahit noong 2022, may mga lugar po noon na hindi man postponement ang ginamit pero nag-continue po tayo ng ating halalan. Kasi nga po, kinakailangan na madala yung iba pang natitirang gamit na hindi po nadala nung unang, kulang nadala nung una. Sir, last. Sir, I know hindi pa tapos yung sir, but can we say at least successful po yung naging election natin considering na may 300 na nagka-problemang makina? Alam niyo po, noong 2022, and the PMO of 2022 will agree to this statement. Ang final testing and sealing noong 2022, 2,000 ang nagkaproblema na makina. Final testing and sealing yon. Ito po, wala kami nagkaproblemang makina sa FTS. In fact po, may 100% na po yung aming pong FTS eh. Kahit naman po yung ating datuudin si SWAT nakapag-final testing and sealing. Ngayon po kung 311, ikumpara po sa ating pong 2,500 naman nung mismong araw na eleksyon ng 2022, di hamak na maliit naman po yan. At again, hindi po sila talaga nagkaproblemang nasira. Kung hindi, ang ginawa po ng COMELEC, yun ang binigay natin instruction kanina, wala na tayong pakialam whether 1 time, 2 times na nag-reject yung machine. Basta tanggalin na yan, palitan na ng bago. Diba? So yun po yung sinasabi po natin, na kahit paano, meron namang po kasi tayo na contingency machines. For our last question, ibigay natin sa isang FOCAP member, Yes. Ms. Gretchen Malalag. Hi, sir. Go ahead, Iya. Sir, for English soundbite lang. Sir, there are a couple of election-related violence reported. And what is now happening in these provinces? And can you consider this midterms elections fairly peaceful compared to the previous elections? We have 34 areas declared under red category. And therefore, as compared to the previous elections of 19 and 2022, it would really appear to be the lowest of the 3 elections when it comes to the issue of the declaration under red category. We only have 2 areas under COMELEC control as compared to the previous elections. Even in fact, during the barangay and SK elections, we have more or less 4 declared COMELEC controlled areas, kahit barangay lang yon. And so, when it comes to election-related violence, it's more or less 44. The other day, it's 40. After 4, what happened kanina, so it's 44. It still is the lowest in the 3 elections that we had. If you are going to compare with 128 and more or less 120 in 19 and 2022. So it's still the lowest. So what we are saying is, if that is the basis, then perhaps the election is peaceful. But however, we would like to be honest and frank. Regardless as to whether it is lower or even greater or even of the same number of election-related violence, but still there are violence. And therefore, an election marred by violence is
is to us not acceptable as an election, as a conduct of election. There's still a lot of things to be done, a lot of learning matters to be enhanced, simply because an election is never perfect. Try to imagine on the issue, ma'am, of the printing of the ballots. We had been printing the ballots since time immemorial. Why is it that there are always issues concerning the printing of the ballots? Look at the machines. We had the machines since 2010. Why is it that you always have to wipe the scanner? Why is it that there is always an issue of like this and like that? But take note. Take note. Did you even hear a particular precinct that the battery had failed? Wala tayo kahit isang single na battery na nag-fail. Kahit wala sa walang kuryente, wala kayo nadinig na isa. Simply because, as we have been saying, the batteries can last for 3 days. As we have been saying, one of the greatest factors in this election is the heat index. And indeed, it's true. Bakit po? Merong isang kanina, I think namatay po, nakakalungkot, na isang nakatatanda because of the heat index. Talaga pong sobra pong ang init kanina. And we have gone to the precincts, alam niyo po yan, kahit tayo, sobra tayong na-exhaust because of the heat index and because of the extreme humidity. And therefore, it affected the voting. However, it cannot be denied. Kudos to the Filipino people and electorate. They trooped to the precincts. Hindi po namin inaasahan talaga na ganun kadami. They went into the precincts, they voted. Alam natin, 63 to 65% always ang voters turn out for a midterm elections. But let us look once the entire data will come in. If it is still 63 to 65. If it is 70, then it is a success. Simply because something is really happening. Because the people wanted to say something. Yun yung naramdaman po namin kanina. They troop, ang haba po ng pila. Kahit sa mga lugar na hindi naman dating humahaba ang pila, kahit sa isang presidential and vice presidential election. So let's wait for the figures. But what we are going to wait from 7 o'clock onwards are the transmission. Yan po yung tingnan natin. Yan ang best test. Yung kanina po, normal pa. Yung mga na-experience nating haba ng pila, may mga umiinit ang ulo, may mga vulnerable sectors na gustong dito boboto, meron pong nakaaway dahil sa medyo nasagi o whatever. Normal yan sa Marami man ang naiulat na aberya sa botohan, kaugnay ng paggamit ng Automated Counting Machines o ACM, ilang botante naman ang satisfied o kontento sa mga bagong features ng makina. Kaya na inaasahan may positibo at may mga negatibong reaksyon mula sa mga botante ngayong eleksyon. Ito ang balita ni Mia Alonzo, live. Mia, ano yung mga karanasang tumatak sa mga botante at bakit mas nagustuhan nila yung halalan ngayon 2025 kumpara doon sa mga nagdaang eleksyon? Natin na mga botante dito sa Malanday Elementary School sa Marikina, nakita nila yung transparency ng ACM sa kanilang mga balota. Gayun din ang sigurado dito sa kanilang mga boto. Mahabang pila sa mga presinto kahit sa priority lanes o na-reject na balota dahil sa nakitang dumi, thumb mark at signature na iba sa pangalan ng gumagamit ng balot. Ilan lamang yan sa mga issue na naiulat sa maghapong botohan dito sa Malanday Elementary School. Para kay Princess, naging maganda rin ang kanyang pananaw sa eleksyon ngayong taon at maging sa performance ng automated counting machines.
maayos naman, very organized, hindi rin crowded yung polling place. So makita mo rin na secure din yung pag-vote mo. And yung pagpasok naman sa machine, seamless din naman siya. Yung pag-print din, yun siguro may konting delay lang yung print kasi parang nagkakaroon ng downtime, ng lag. Nakitaan pa rin naman aniya ng progress ang Commission on Elections sa mga hakbang nito upang maging transparent ang halalan at maiwasan ng human error sa pagpasok ng mga balota. Sa kabila ng mga glitch, nakita naman aniya na naipasok naman ang kanyang balota at nag-reflect ang pangalan ng kanyang mga ibinoto sa ballot receipts. Si Mang Jerry naman na ang sipatya ay nasa mga matatanda, umaming nahirapan sa proseso pero satisfied din sa NCM. Sabi ko, yung ngayon, parang, oo nga, maganda yung mabilis yung counting. Pero yung pag-i-start natin, parang mabagal. Tsaka parang ang daming sakripisyo mong gagawin, kagaya ngayon yan, ang haba-haba ng pila. Base po doon sa aking experience dyan, maganda naman. Accurate yung na-experience ko. Monica, sa kasalukuyan naman na sitwasyon natin dito sa Malanda Elementary School, bagsa pa rin yung mga tao kahit na alas 7 ng gabi ang magiging cut-off ng voting hours dito sa mga presinto, ay meron pa rin mga humabol para bumoto. Gayon din man nakikita tayo na ilan-ilan na mga vulnerable sector, kabilang na yung mga senior citizen at iba pang mga PWD na humahabol pa para bumoto. Pero nakita naman natin na binigyan pa rin naman sila ng konsiderasyon ng ating mga election board inspector. At yan muna ang update mula dito sa Malanda Elementary School. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Mia Alonzo. Kontento pa rin ang ilang botante sa Caloocan City sa ginawa nilang pagboto ngayong araw. Ito ay sa kabila ng mga naranasang aberya sa halalan simula kaninang umaga. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, ano ba ang naging problema ng mga botante dyan sa Caloocan? Magandang gabi sa iyo, Monica. Kanina nga narinig natin yung iba't ibang hinaing ng mga botante dito sa Caloocan. Ngunit sa kabila ng mga ito, ayon sa kanila ay naging maayos naman yung kanilang ginawang pagboto kaugnay nga dito sa halalan ng pagluluklok ng mga panibagong lingkod bayan. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, sa kanilang January 2025 data, higit 765,000 ang registered voters sa Caloocan City. Kaya naman itinuturing ito na isa sa mga lugar na mayaman sa boto o vote-rich city. Kakambal ng dami ng boto na maaaring makuha sa Caloocan ay ang hirap naman na dinaranas ng mga botante para lamang makapagmarka ng balota. Dito sa pinakamalaking voting center sa Caloocan, sa Bagong Silang Elementary School, hindi alam ni Tatay George kung saan hahagilapin ang kanyang presinto. Dati, alipat-lipat ang present na amin, present room. Kung saan saan napupunta ngayon, makita-kita na naman kung saan na naman ang ngayon, building, kung saan, yun nga, titis-tis lang. Ngunit kung tutuusin naman daw para kay Nanay Cristina, mas maalwan pa rin ang eleksyon na ito kaysa dati kung alam naman ang gagawin. Mas maganda ngayon kaysa sa dati kasi yung dati parang magulo. Pero ngayon maayos siya. At the same time, pwede siyang pumunta kagad dun sa isang presinto, makikita kagad yung number mo at saka ang pangalan mo. Then tuturo ka na lang kung saan kwarto ka pupunta. Madali din naman sa loob, madali ka din naman makaano. Ano lang, mga 10 minutes lang. Sangayon din dito si Christine May, bagamat saksi sa mga naging problema sa halalan bilang isang volunteer watcher. Ngayon po, medyo mabilis kasi po, parang dahil sa paghati-hati, medyo unting tao lang. Tapos ang maganda ngayon, talaga mas pinapriorities na yung mga PWD, senior citizen, saka po yung may pregnant. Monica, nakausap natin yung principal ng Bagong Silang
Elementary School at DESO din nitong presintong ito. Ayon sa kanya, hanggang sa mga oras na ito ay nananatili namang mapayapa itong isinasagawang halalan. Bagamat ilang minuto na nga lamang ay magsasara na ito at hinihintay na lamang na matapos yung iba pang mga bumoboto. Ang nasabi niya na significant incident lang naman sa kabuuan ng mga araw ay ito ngang mga senior citizen at ilang mga regular na botante na hindi agad nahanap yung kanilang mga pangalan dito sa master list ng mga registered voter. Ngunit ayon dun sa DESO o sa principal nitong paaralan na ito, maagapan sana ito kung bago pa lamang yung mismong araw ng halalan, inalam na nitong mga botante kung saan talaga sila boboto. Ito ay kaugnay nga na hinati itong dating pinakamalaking barangay sa Caloocan City sa 6 na barangay na ngayon simula nung nakaraang taon. Isa pang problema na naitala dito sa Bagong Silang, isang automated counting machine o ACM ang nag-paper jam. Ngunit kung ikukumpara sa ibang mga presinto at kung i-relation natin dun sa populasyon o ng registered voter dito sa Bagong Silang, maliit na probability lamang yung isang ACM na nag-paper jam at agad rin naman daw na naayos. Kaya naman sa kabuuan, ang nangyaring halalan simula kaninang umaga, simula na nagbukas ng alas 5 ng umaga para sa mga vulnerable sector, itong Bagong Silang Elementary School ay naging maayos, maalwan para sa mga vulnerable sector, pati na rin sa mga botante na nakarehistro dito. Monica, sa mga oras na to, kakaunti na yung mga botante na naririto sa paaralan at tanging mga karamihan na lang na nandito ay mga volunteers at hinihintay na lamang na magsara itong voting precinct. Yan muna ang update mula dito sa Bagong Silang sa Caloocan City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Kinulang ng mahigit sa 600 mga balota ang isang clustered precinct sa Butuan City, Agusan del Sur. Sa Talavera, Nueva Ecija naman, isang botante na 9 na taon ng patay ang nadiskubring nasa listahan pa rin ng registered voters. Samantala, nagpaputok naman ng warning shot sa mga pulis sa Lanao del Sur dahil sa kaguluhan sa isang polling center doon. Ito ang balita ni Joan Nado. Sa Butuan City, ilang botante ang naantala ang pagboto kanina matapos na kulangin ng halos 600 mga balota ang isang clustered precinct doon. Ayon sa nakatalagang DepEd Supervising Officer, kahapon May 11 ang dumating doon ang mga balota at kaninang umaga lamang nadiskubre na kulang pala ang mga ito. Dahil dito nagpasya ang mga otoridad na hatiin sa iba pang presinto ang mga botante upang makaboto pa rin ang mga ito. Sa Nueva Ecija, inireklamo ng isang botante sa Talavera, Nueva Ecija ang listahan ng mga botante sa isang presinto doon dahil nakatala pa rin ang pangalan ng kanyang ina kahit 9 na taon na itong namayapa. Sa post ni Cheryl Tan Garcia, nakita niya sa listahan ng mga botante ang pangalan ng kanyang nanay. Ang pangamba niya, baka may ibang pumirma at bumoto sa pangalan ng kanyang ina kaya't nais niyang agad itong matanggal. Gayunman, tumanggi ang mga election officer sa loob ng presinto na sila ang magbura. Ang Commission on Elections anila ang dapat na magtanggal sa listahan ng mga botante. Yung pangalan ng nanay ko, 9 years na po, na patay na pero nandito pa pati noong nakaraang eleksyon. Ang gusto ko po sanang mangyari, ipa-cross out na to para po hindi mapirmahan ng iba. Kasi po, hindi po kasi kami basta-basta magko-cross out, lalo na po kung ballpen po ang gagamitin. Lalagyan lang po namin siya ng note na nakatunayan po, ipatay na po to para po mismong COMELEC po ang makakita. Nag-warning shot ang mga pulis sa isang polling center sa Bua de Poso, Ramain, Lanao del Sur kanina. Sa video ng uploader na si Siti Maisa Ali, maririnig ang pagpapaputok ng baril ng mga pulis. Nagkakagulo ang ilang mga botante at tila mayroon pang pagtatalo sa magkabilang panig kaya't nagkaroon ng tensyon. Makikita rin sa video na may ilang kalalakihang pinipigilang sumugod ang ilang mga botante na nasa loob ng presinto. At sa Maguindanao del Sur, arestado ang ilang kalalakihan na nakuna ng matataas na kalibre ng armas sa bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur sa gitna ng isinasagawang botohan kanina.
Sinasabing tauhan umano ang mga ito ng isang kandidato sa lugar. Sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan ng mga ito habang may ilan ring mga grupo ang inaresto doon dahil sa issue ng flying voters. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaligaw-ligaw ang mahigit 500 mga balota sa Central Visayas bago pa man magsimula ang election ngayong araw. Ngunit nagawa naman agad ito ng paraan ng COMELEC Region 7 kaya wala umanong dapat ipag-alala. Ilan pa ang mga aberya sa pagdaraos ng halalan ang naitala sa Cebu City. Ito ang balita ni Ryan Lacalale live. Magandang gabi Ryan, may paliwanag na ba ang COMELEC Region 7 kung paano nagkaligaw-ligaw ang ibang mga balota? June, kinokonsidera ng COMELEC 7 ang human frailty o hindi sinasadya bunga ng kahinaan kaya nagkaligaw-ligaw yung mga balota at posibleng nagkaroon ng nagkahalo-halo na yung mga ito. 19 na balota ang naipadala sa Bantayan Island imbes na sa Balamban. 20 balota naman na para sa Argao pero naipadala sa Aluginsan. 44 na balota na walang ikalawang pahina ang naipadala naman sa Mandaue City. Samantalang may naipadalang 42 balota sa Candihay, Bohol na para naman sana sa ikalawang distrito ng Cebu. Mayroong 102 ang naligaw na balota sa Tambugon, San Remigio imbes na sa Barangay Lambasan, San Remigio at 319 sa Barangay Canluma, Tabuelan. Ayon kay COMELEC 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe, hindi agad malalaman kung mali ang naipadalang balota dahil nakasealed ang mga box nito at hindi makikita sa labas ang laman. Kapag binuksan ang box, saka lamang ito malalaman. Agad namang naiayos ang mga ito maliban na lamang sa Candihay, Bohol at Bantayan Island sa Cebu. Katong sa Argao, wala na, okay na sila. Ang amo lang pinakadrawgay, kanin duha lang. Kaning Candihay, Bohol for Cebu, and the other one is Bantayan Island for Balamban. Ganiha pa buntag niya, mag-resolve kay nabalaan ako ni ganiha pa mga banda, ang mga alas 7 pa sa buntag. So, amo na yung i-resolve. Bukod dito, nagkaroon din ng kaunting aberya ang ilang automated counting machine o ACM sa Cebu City. Sa Guadalupe Elementary School na mayroong halos 32,000 botante, 8 ACM ang nagkaproblema sa 8 clustered precinct pagbukas pa lamang ng mga presinto kaninang umaga. Ayaw basahin ang mga makina ng mga balota, ayaw gumana ng iba at nakaranas ng paper jam. Kabilang na dito ang presinto kung saan bumuboto si Cebu Mayoralty candidate Michael Rama. Halos 1 oras itong naghintay pero ayaw tanggapin ng makina ang kanyang balota kaya iniwan na lamang niya ito sa kanyang abogado. Kaya nakakatakot. Bakit ganon? Kaya I wish pag nangyayari ito, buong mundo, buong bansa dapat makukorek. Wala na, I authorize the lawyer. It's the lawyer already who will fed it and I ask permission from the board of kasi I'm concerned about all of you. Si Ana May alas 5 pa lang ng umaga pumunta na sa polling center pero napag-alaman niya na deactivated na ang kanyang pangalan sa presidential election bagamat aminado ito na di nakaboto noong 2023. At pagkaalis ni mayoralty candidate Michael Rama kanina, ilang minuto lamang ay naayos na rin yung makina at naipasok na rin yung kanyang balota at tinanggap na yun ng machine. At ganun din, may mga ilang glitches din doon sa ibang mga makina at paulit-ulit na nangyayari yon. Sabi nung technical staff na nakausap namin kanina, June,
ay umiinit yung mga makina at kailangan pagpahingahin ng ilang minuto. Pero pagkatapos noon ay nagiging maayos naman yung mga makina. Diyan muna ang latest mula dito sa Cebu City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Posibleng magpatupad ng extended voting hours ang Commission on Elections sa COMELEC sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ay matapos harangin ng mga tao ang electoral boards na pupunta sa mga paaralan. Nagdulot ito ng antala sa pagbubukas ng mga voting center sa bayan ng Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. live. Magandang gabi, Asher. Tuloy ba ang pagpapatupad ng extended voting hours sa Dato Odin Sinsuat at kung ipatutupad ito, hanggang ano oras maaaring bumoto ang mga botante sa lugar? Magandang gabi naman, June. Hanggang sa oras na ito ay hinihintay pa rin natin ang kumpirmasyon ng Commission on Elections o COMELEC kung kakailanganin pa rin bang palawigin ang voting hours, particular na sa mga polling precinct sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Tanghali na nang tuluyang maghiwa-hiwalay ang mga taong nagkumpulan sa harapan ng munisipyo ng Dato Odin Sinsuat sa mga unang oras pa lang ng poll opening kaninang umaga. Ayon kay COMELEC spokesperson Atty. Rex Laudianco, hinarangan ng ilang residente ang mga electoral board na makalabas ng munisipyo dahil hindi nila gustong umupo ang mga ito sa polling precincts. Ngunit sa tulong ng mga kawani ng Philippine Marines, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, naihatid din ng mga electoral board at mga guro. Dala ang mga ito ang voting paraphernalia, balota at automated counting machine o ACMs matapos mag-disperse ang mga tao. Nasa 34 electoral boards sa naturang munisipalidad ang naapektuhan ng pagbubukas ng mga voting precinct. At dahil sa dami ng oras na nawala sa pagboto ng mga botante, sinabi ng COMELEC na maaaring ma-extend ang voting hours sa mga apektadong lugar kung kinakailangan. Yung pagdidesisyon po mamaya kung magkakaroon ng pagpapalawig o extension po ng voting time ay a-assess po ng ating election officer. Titignan po namin ano ba ang voter turnout bago mag alas 7 ng gabi. Kung malaki na po ang porsyento ng voter turnout at wala nang nakapila pa within 30-meter radius, baka po hindi na kinakailangan palawigin pa ang voting hours. Pero kung makikita po natin na marami pang hindi nakakaboto, base po dun sa Election Day Computerized Voters List na pinipirmahan ng bawat botante, baka po i-exercise ng COMELEC ang kapangyarihan na palawigin pa. Nilinaw rin ng COMELEC na maging sa ibang lugar na may pila pa ng mga botante kahit alas 7 na ng gabi ay maaari pa rin palawigin ang oras ng pagsasara ng mga presinto. June, patuloy pa rin iniimbestigahan ng COMELEC ang insidente ng pangaharang ng mga tao sa mga electoral board sa Dato Odin Sinsuat. Ngunit binigyan diin ng komisyon na ang paghaharang o pagpipigil sa mga election officer na magawa ang kanilang mga trabaho ay isang election offense. Yan ang latest dito sa COMELEC Command Center. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr. Nakiisa ang mga Filipino overseas voters sa Australia sa pagboto ngayong 2025 midterm national at local elections sa pamamagitan ng online voting. Bagamat ilang aberya ang kanilang naranasan sa pagboto. Agad naman itong naresolba sa tulong ng Office for Filipino Voting o OFVPH mula sa Perth, Australia. Ito ang balita ni Marvy Delfin live. Magandang gabi, Marvy. Ano bang mga hakbang ang ginawa upang maresolba ang mga aberyang naranasan sa online voting ng ating mga kababayan dyan sa Australia? Magandang gabi, June. Malaki nga ang naging tulong ng Office for Filipino Voting o OFVPH dahil mabilis na naagapan ang ilang problemang naranasan ng ating mga kababayan sa pagboto online.
Ito ay sa pamamagitan ng pag-troubleshoot nila sa messenger chat. Ang iba naman sa mga kababayan natin ay nagsadya na sa Philippine Consulate para magpatulong. Marami sa mga kababayan natin dito sa Western Australia ang nakilahok sa 2025 midterm elections sa pamamagitan ng online voting gamit lang ang kanilang personal devices katulad ng computer o tablet, maging ang kanilang mobile phone, basta nakakonekta sa internet. Sa unang pagkakataon, hindi na kailangang pumunta pa sa voting precinct ng mga Filipino overseas voters dito sa Australia para makaboto. Base sa datos ng Philippine Embassy sa Australia noong December 2024, may 19,000 na rehistradong overseas Filipino voters dito sa Australia. Ilan sa mga sumubok sa bagong sistema ang nakaranas ng aberya. May mga kababayan tayong naka-experience ng issues kung saan 404 error ang nakadisplay sa screen pagkabukas o pagka-click sa self-enrollment link o yung voting portal. Ang ibang mga Nawala. Maraming salamat, Marvy Delphine. Samantala, nakatanggap na special assistance ang ilang mga kababayan natin sa kauna-unahang online voting na isinagawa sa Thailand. Ito ang balita ni RK Liorca, live mula sa Bangkok, Thailand. RK, kumusta naman yung overseas voting dyan sa Thailand, maging ng ating mga kababayan, kabilang yung mga marginalized group? Yes, Monica. Okay naman, umulan man o umaraw ay hindi naging hadlang ito upang ipakita ng mga kapwa nating Pilipino dito sa Thailand ang kanilang karapatan sa pagboto. Kahit nanibago sila sa pagboto online, naging maayos naman nilang naisagawa ang kanilang pagboto. Sa pamamagitan ng special assistance na ibinigay ng mga personnel sa ating embahada sa mga kababayan nating may kapansanan, senior citizens, at iba pang may special na kalagayan na iraos nila ang kanilang pagboto online. Isa nga rito si Tatay Danilo na sa kabila ng kanyang katandaan ay nagpilit na makarating sa embahada para maisagawa ang kanyang boto. Umaasa pa rin si Tatay Danilo na magkakaroon pa rin ng malaking pagbabago sa gobyerno sa ating bansa. Sana mawala na yung corruption, yung number one eh. Saka yung peace and order sa atin at lalong-lalo na yung droga. Dahil ito nga ang kauna-unahang online voting na inilunsad ng COMELEC para sa overseas voters, ilang mga kababayan dito sa Thailand ang nagpahayag ng kanilang karanasan matapos magkaroon ng problema sa kanilang pagboto online. A little bit hassle for us kasi although dito lang kami sa Bangkok, but we tried to vote until last night, but we cannot get in the website. Sa atin kasi nakasanayan natin na sa papel. Then suddenly nag-change ng online voting. Yung kumbaga tulad sa akin, hindi ako gaano perfect sa gadget. Medyo konting different siya talaga. Ibinahagi din ng ating mga kababayan ang kanilang mga kahilingan na pagbabago sa bansa. Para sa mga Pilipino, misis ko lang, bumuto tayo ng tama para mailagay natin yung pamilya natin sa tama in the future. A big change this time from airport to Bagong Pilipinas nga. Bagong Pilipinas, a lot of changes and it seems like all negatives. Vote wisely! Vote wisely. Yes, Monica, sa kasalukuyan ay patuloy pa din ang pagboto ng ating mga kababayan dito at mas napadali pa ang pagboto nila lalo pat napasabay ito sa national holiday dito sa Thailand. Yan muna ang update mula dito sa Bangkok, Thailand. Balik sa inyo dyan sa studio, Monica. Maraming salamat, RK Liorca. Isasagawa bukas ng umaga ng National Board of Canvassers sa COMELEC NBOC ang canvassing o pagbilang ng mga boto na nakuha ng mga tumakbong senador at party list mula sa mga probinsya sa bansa. Samantala, binigyan diin naman ng COMELEC ang sakripisyo ng kanilang mga tauhan at iba pang poll workers sa idinaraos na halalan. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, anong oras bukas mag-uumpisa ang canvassing
At posible bang bukas ay may maideklara na sa mga mananalong senador at party list? Magandang gabi, Monica. Nagkaroon o nag-convene kaninang pasado alas 3 ng hapon ang National Board of Canvassers. Ito yung Commission on Elections o COMELEC and Banks. At nagkaroon nga ng initialization doon sa Consolidation and Canvassing System o CCS ng 2025 midterm elections. Pagkatapos ay nag-adjourn naman kaagad ang sesyon ng ANBank. Ang COMELEC and BOC ang siyang magkakanvas o magbibilang ng mga opisyal na botong natanggap ng mga national candidate o mga tumatakbong senador at party list. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, bukas, Monica, ng alas 10 ng umaga ay magbubukas muli ang kanilang sesyon at inaasahang magsisimula na rin ang canvassing ng mga boto ng national candidates. Ito ay manggagaling sa 82 probinsya o Provincial Board of Canvassers at tatanggapin na rin ng NBOC ang statement of votes o detalyadong boto na nakuha sa bawat bayan o lungsod. Gayon din ng Certificate of Canvass of Votes o kabuang nakuhang boto ng isang senatorial candidate o party list sa isang probinsya. Kasama rin sa tatanggapin na datos ng COMELEC NBOC ang galing sa mahigit 70 post sa iba't ibang bansa. Samantala kanina, Monica, binigyang diin ng COMELEC ang kanilang sakripisyo kasama ng iba pang mga poll workers nitong halalan. Hindi anya madali ang kanilang paghahanda mula sa procurement hanggang sa pag-iimprenta ng balota at sa mismong araw ng eleksyon. May mga tauhan din silang nagbuwis ng buhay pero hindi ito hadlang upang maitaguyod ang demokrasya ng bansa. Kanina, Monica, sa huling datos na binigay ng COMELEC, mayroong 311 na mga automated counting machines ang pinalitan dahil nagkaroon ng problema. At ayon pa sa COMELEC, wala namang failure of election, walang major problem na kanilang na-encounter. At sa iba pang issue, mayroong 15 mga kandidato. Kung sakasakaling sila ay mananalo nitong halalan na ito, ay hindi sila ipoproklama ng COMELEC sapagkat sila ay mayroong kinakaharap na mga kaso pending. May maaring vote buying yan o disqualification at mayroon ding 15 mga presinto kalat yan sa buong bansa na magkakaroon ng reprinting ng mga balota dahil nga hindi binasa yung mga balota ng ating mga kababayan at magkakaroon ng continuing elections. Ibig sabihin, boboto pa rin sila, Monica, sa mga susunod na araw at hihilingin daw ng COMELEC yan sa ating Pangulo na sila ay magbigyan ng pagkakataon na makaboto. Yan ang ating update mula dito sa NBOC Manila. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Napansin nyo ba tuwing eleksyon may nilalagay na tinta sa ating mga daliri? Para saan ba yon? At bakit tayo kailangan lagyan nun? Alamin natin. Para hindi makaboto ulit. Para at least bilang and counted na okay na nakaboto ka na. Kailangan ba natin pa ng indelible ink? Kasi ang tagal maburay, minsan linggo meron pa din. Yeah, yes. Bakit? Why? Kasi para maiwasan yung double voting or Pero payag ba kayo na ganun katagal mabura? di ba no. Dapat mabura ka. Gano'ng katagal? One day. Tuwing eleksyon, nilalagyan tayo ng indelible ink sa daliri para markahan na bumoto ka na. Pero bakit ang hirap tanggalin? Ang secret ingredient dyan ay silver nitrate, isang chemical na nagre-react sa natural protein ng balat at sa keratin sa kuko. Kapag natuyo ang silver nitrate sa balat at na-expose sa sikat ng araw o UV light, nagiging permanent stain ito na hindi basta nabubura ng sabon, alcohol o kahit bleach. Mas lalong kumakapit yan sa nail beds at cuticle area, kaya umaabot ng ilang araw bago tuluyang maalis. Kailangan mo munang magpalit ng dead skin cells o mapudpod ang dulo ng kuko. Ang purpose ng indelible ink para maiwasan ng flying voters at doble-dobling boto, physical proof na nakaboto ka na. Kaya po, tuwing may eleksyon, huwag po natin kalimutang bumoto at ipagmalaki ang tandang ito
ng demokrasya. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. At narito naman ang mga komentaryo ng Yan, ating Monica. mga June. Medyo delayed lang Go konti ahead, yung Monica. audio natin. Oo. And then June, kasi medyo marami tayong mga kausi ngayon na maraming komentaryo dahil alam naman natin na special na araw na ito sa ating bansa, no? At midterm elections 2025. At basahin na natin, June, yung kanilang mga naging salubin. No? Unahin na Sabi natin ni Kirk Peregrino. Ito, pero di na bilang due to error paper ballot. Di na raw pwede palitan yung balota kasi bilang daw. Nag-error na balota at na-void. Cancelled yun. Di na lang o hindi na bilang ng machine. Cancelled na rin tapos walang resibo. Labas ko, registered but not certified. Ayan Sabi naman ni June Jedrick de la Cruz, maaga na ako nag-vote dahil ako po'y isang PWD. Ngunit pagdating ko sa akin designated voting precinct, nagkaroon agad ng technical difficulty dahil hindi kumakain ng ballots ang isang voting machine. Awat tulong ng Diyos, ito'y agad na naayos at nakaboto ako ng maayos. Vote wisely po, mga kababayan. Ito naman po galing kay Charamo. Sabi niya, sa amin, maraming senior ang nagalit dahil hindi umaandar ang pila. May instruction pa kasi ang PRC sa mga election officers kaya bumagal ang pila. Mga 15 minutes din kasi yun. Yan, Monica. At patuloy po tayong magbantay at makiisa. Manatili po kayong nakatutok sa Poll Watch 2025, ang UNTV election coverage. At tuloy-tuloy po na ihahatid ng ating mga news correspondent ang mga pinakabagong impormasyon at mga pangyayari kaugnay po ng halalan. At muli, maaari nyo po itong mapanood sa UNTV 37 sa Free TV o sa aming mga official Poll Watch 2025 special YouTube channel at sa iba pang social media sites. Poll Watch 2025 ang UNTV News election coverage. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 13 at 11 na nagsasabi, ang kayamanang tinangkilik sa walang kabuluhan ay huhupat, ngunit siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita at dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.